Uy, kamusta ka na? Tagal na natin di nagkita. Na-miss kita. Buti nagkita tayo, no? Tagal niya na nung husband mo, no? Oo nga, buti nga nag-abot tayo. Ang busy mo kasi, no? Ay, nako, ang tagal na namin ni Eric. Almost half my life kami na. Imagine, 44 na ako sa July. Tapos, ilan taon na ba kami kasal? Magsi 16 years. Tapos, before marriage, 6 years kami together. So, parang 22 years na kami halos. Talagang literal na kalahati na ng buhay ko. Grabe. Ay, sana all. Pero okay naman kayo eh. Ang ganda nga ng chemistry nyo eh. Oo, most days okay naman. Kaso syempre, parang lahat lang yan, nag-aaway din, madalas din magtalo. Wala namang perfect eh, ganun talaga. Ay, oo naman, yung mami ko nga tsaka yung daddy ko, bangayan ng bangayan, para bang kailan ba kayo magbabate o kailan wala bang kahit konting sweetness? Ganun ba talaga pag matagal na mag-asawa, parang bangayan ng bangayan, kaloka. Well, I can't speak for the other couples, pero marami kasing issues eh. Parang yung mga common factors top of my head, money or in-laws or yung mga problems sa work or businesses, tapos kids, ganyan. Syempre, ang swerte ko pa nga na wala kaming anak, pero I'm sure napakalaking factor nun. Eh, sa mga karamihan ng mga kakilala kong matagal nang may asawa, siguro ang common na challenge parang na pagka nag-uusap-usap, yun nga, complacency. Eh, bakit nga ba? Bakit nga ba? Siguro yun nga sa tagal nyo na nagsasama at sa dami ng pinakikisamahan nyo rin, para bang nag-end up na para na lang kayong colleagues or teammates or roommates, parang nawawala na yung mga both ways to it goes both ways, lalaki at babae, parang ayaw na mag-effort, mag-ayos, or parang masyado ng komportable, or parang hindi na nag-effort maglambing, ganyan, or parang gumawa ng, effort to, yung parang makipag-date, or yung mga ganun, parang masyado nang ang nagiging komportable, ganyan ang karamihan ng issue ng mga matatagal ng magkasama. So, pinagdadaanan nyo rin yan? Parang hindi naman. Parang ang tropang-tropa kayo eh. Oo naman, no? Pinagdadaanan namin yan. Basta ba, siguro ang importante is communicate mo. I-voice out mo, i-express mo pagka masyado ng complacent, ganyan. Hello, ako pa ba? Napaka-prank ako. Parang minsan nga, wala na sa lugar eh. Pero kailangan nga communication, 'di ba? So paano nyo ginagawa niya ng paraan? Anong mga solusyon nyo sa ganyan? Well, no one is perfect, and there are days that are easier or harder than the other days. Pero siguro yung mga things that we take for granted, yung mga little things minsan nakala mo hindi nagmamatter eh. Pero importante yun, like humor, gratitude, ganyan. Tsaka exercise, actually, pawis, it works wonders. Tsaka ano ba, yun nga, yung siguro yung self-awareness or yung humility to admit na hindi ka perfect at marami ka ring fault, at yung open ka na or mag-try ka na magbago or mag-improve, yan, napakalaking bagay niyan. Ang hirap din na may asawa, no? Parang okay na akong single. Well, nasa sayo naman lahat yan eh. At saka wala namang madali. Parang it's how you handle things, tsaka how you keep on pushing forward. So dapat, or wala naman dapat, pero sana nagpo-progress as you mature or as you grow older. Pero syempre, ang buhay hindi laging agreeable. At saka, where's the spice of life kung lahat okay, 'di ba? Ang baduy naman nun. Okay, let me tackle more.
details on how to conquer complacency in long-term relationships. But let me do that while I demonstrate some painting techniques too. Okay, so one of the most important parts of a painting would be the sketch or the drawing. When I was starting out as an artist, I really wanted to draw using sign pen or paint or markers without knowing how important the pressure of the hand is. So, yung pencil, napaka-importanting part yan ng pagpe-paint or basta pagka mahilig ka mag-drawing, dapat magaling ka mag-pencil. Yun yung, doon ka magmamaster ng techniques kasi nga, isang kulay lang siya, yung LED. So, dapat napapalabas mo dun yung light and shade, tsaka yung mga realistic na gradients ng isang drawing. So, ito, I'm trying to paint a dog. And then, if you notice, it's mostly black. So, using my hand pressure, I have to show the lightest parts or the darkest parts and the midtones of the black color. So you really have to master hand pressure for you to do so. And of relating it to our main topic, which is conquering complacency in long-term marriages, the most important thing or one of the most important things to consider would always be your life partner. So make sure that you choose well, and yung papakasalan nyo or yung pakikisamahan nyo ng pangmatagalan yung compatible sa inyo, sa dreams nyo, sa goals nyo, yung maturity, tapos yung intellect, very important yan. Kasi yung paghahanap nga ng asawa, sabi ng mga matatanda, hindi yan parang yung bigas na pag sinubo mo tas parang napaso ka or hindi mo type, ayaw mo na. Hindi pwedeng ganun. Well, pwede, may choice naman lagi, pero yung commit, 'di ba? Parang kaya ka nga pumasok sa relationship dahil gusto mo ng pangmatagalan, yung kumbaga for keeps, ganyan. Next would be some simple things that we think do not matter pero very important, like exercise, humor, and gratitude. Why? Because like for exercise, akala natin yung pagpapapawis walang kwenta yan pero ang movement, very important yan sa katawan ng tao kasi we're meant to move. Yan ang mga nakakapagpalakas ng physical body natin. Also, kala mo lang nakakapagod, kala mo lang nakakadrain, pero sa totoo lang nakakapagpalakas siya. And nakakabawas ng mga sakit kasi mga organs mo na gumagalaw, napapawisan, nagsesecrete ng mga toxins. So, yun. Kung tipong namamahalan tayo sa gym, maraming paraan pwedeng house chores or mag-akit panaog ka sa bahay, magsasayaw ka. Basta make sure na at least 3 to 4 times a week, kahit 30 to 40 minutes, mag-spend ka sweating. Nakakabawas din yan ng mga pag-iisip ng mga walang kwentang bagay, yung mga selos, yung mga insecurity, inggit. Kaya yung malaking bagay yung pagpapapawis sa katawan at sa mental health. Ang humor, bakit importante? Kasi ang iksi lang ng buhay para seryosohin lahat, 'di ba? Parang pagtanda-tanda mo nga minsan yung mga bagay na ikinagagalit mo dati, ngayon parang pagkaiisipin mo matatawa ka na lang. So, let's not forget humor in our lives. Dapat lahat pinagtatawanan natin, especially ang ating mga sarili. And of course, let's not forget gratitude. Try to make it a habit that upon waking up, just say thank you. Thank you for waking up. Thank you for a roof over my head. Thank you for the food I'm about to eat.
Because when you're perennially thankful, you'll get more to be grateful for. O, diba? Ang ganda nun. So, tsaka masarap yung simple eh. Yung parang mababaw ka lang, ang dali mong pasayahin. I like that about me. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Parang kumain lang ako ng fish balls, ilibre lang ako ng Dunkin Donut or McDonald's coffee, masaya na ako. Masaya yung simple ka lang, mababaw ka lang, hindi mo alam kung ano yung gusto mo, hindi mo alam kung ano nakakapagpasaya sa'yo. Mahirap maging komplikado. Yan yung magandang lesson yan. So try to be simple, always be grateful. And never forget your individuality. So always remember the things that you like, your dreams, your hopes. You, what do you like? What are your desires, your hopes, and your goals kahit nung wala pa si partner. So, importante yan eh. Kasi pagka tinatanggal sa tao yung pangarap nila or kung ano yung mga gusto nilang gawin, parang kadalasan nagiging cause ng pag-resent mo dun sa isang tao. So, wag mo kakalimutan yung sarili mo. Palagi mong gagawing productive yung sarili mo, palagi mong gagawin yung gusto mo. Kadalasan kasi parang minsan parang nakakalimutan mo na yung lahat ng gusto mo sa pagsisilbi or sa pag-please nung partner mo. Parang minsan parang sa kalaunan parang irereklamo mo rin naman pala or kung hindi nare-reciprocate, parang masakit or masakit sa kalooban, parang ganun. And then nag-expect tayo, kasi sinanay mo 'di ba? Yun yung kung ever since two-way yung pag-share or pagbigay or pag-compromise, okay yun. Kaso kung parang one way at nawawala na yung pagkatao mo, yun yung mahirap. So, yun, wag mong kakalimutan yung yung ikaw, yung gusto mo, yung mga gusto mong gawin sa buhay, kahit na may partner ka na, and always try to meet halfway or compromise and talk about things that are fair and yung laging bukal sa loob mo, yun. Okay, so the sketch is 80% finished and the painting will enhance the colors more. So the point is make sure that your sketch looks almost exactly as the painting or the details are shown. And for any important relationship, platonic or non-platonic, professional or, parang family or friends, ganyan, ang one very important factor would be communication. So if something bothers you, something makes you happy, something that you appreciate, something that you could not stand, communicate, express it. If it will make your relationship better, sabihin mo. Yan ang moral of the story. Ay, teka, ito po ay ang sketch na nilagyan natin ng gesso. Yan ang aking style. Gusto ko yung may texture. Gesso is like a thicker version of paint. Para siyang similar sa masilya, yung sa bahay pag may mga butas yung walls, pwede mong masilyahin para magpantay ulit dun sa surface nung dingding. Pero sa painting naman, ako ini-exage ko, parang nilalagyan ko ng blobs of gesso para merong texture. Ayan. So going back, communicate how you feel. And I think when you feel safe sharing intimate details with someone, like with your best friend or your closest family, malaking bagay yan because you can release some of your emotional baggage. So more importantly, when you feel safe saying or expressing things to your partner, like when you're the happiest or when you're so frustrated or when you're hindi lang sa kanya or hindi lang sa relationship nyo, sa lahat ng bagay, yung
kapag sa mga pangarap mo, sa mga goals mo, pagka nasi-share mo yung, uy, talagang gustong-gusto kong gawin to, talagang gagawin ko lahat para magawa ko to. Di ba parang sarap lang na meron kang safety zone or safety person to share them with. So, yun, communicate. Kasi ang dami kong kakilalang magkarelasyon, kahit kaibigan or yun nga mag-asawa or mag long time boyfriend girlfriend, parang ang laking bagay pagkakulang sa communication, parang ang daming hindi nasi-share, yung parang ang lungkot na bakit sa akin nasasabi mo yan, bakit dun sa partner mo na dapat yun nga safety zone mo, ba't di mo rin nasasabi? So look for someone who would truly listen or who would truly make you feel safe when you say anything, yun. And also, it works both ways. Also know when not to say anything. So, minsan ako, yun nga, isa sa mga fault ko, I'm brutally frank. So, sometimes I'm also working on that na parang know when to stop talking, yung parang malungkot itong kaibigan ko or itong partner ko, parang or na siya, fed up na siya sa mga bagay-bagay, parang hayaan mo muna siya, let him or her simmer first, or hayaan mo muna siya mag-isip-isip on his own kasi syempre individual din sila, 'di ba? So yun. And last but certainly not the least, find magic in the ordinary days. So, sa mga nasa long-term relationship, alam natin na forever is a very long time. Hindi natin alam kung totoo yan or it's still a mystery. So, maraming dull moments, maraming ordinary days, maraming araw na parang ito na naman, paulit-ulit, ganyan. So, find magic there. So, minsan, yung magkasama lang kayo, kahit na nag-check kayo ng email, nagtitingin-tingin lang kayo sa social media, nagne-Netflix kayo ng kanya-kanya, okay lang yun. Hindi kailangan palaging parang puppy eyes na nakatingin sa'yo yung asawa mo, or kailangan palaging alam mo kung ano yung nangyayari, or kailangan ayun nga, individuals kayo meron kayong kanya-kanyang ways to cope with life or kanya-kanyang ways to innovate yourselves. Kung ikaw mahilig ka magbasa-basa, yung asawa mo mahilig din magbasa-basa ng dyaryo or ng kung anong ways para siya matuto, hayaan mo siya, parang, and then eventually, di ba, parang ang sarap magkwentuhan pagka after your own thing, parang, ang ganda nito nabasa ko, alam mo, ganyan. Yung parang, minsan kasi, ewan ko kung, I think it's human nature na parang palagi tayo nag-expect parang kailangan meron laging grand gesture or drama or some, alam mo, parang siguro kakapanood natin ng pelikula, ganyan. So parang, yun nga, find the ordinary days extraordinary, ganun talaga parang araw-araw magkasama kayo, day in, day out. So, maraming dull moments, maraming moments na hindi na kayo yung talagang perky makipag-usap. Okay lang yun, ganun talaga. So, parang accept it and endure it so that the magical days would be more magical. O, diba? And there, my painting is almost finished. I'm just putting the overall colors and a lot of details and also the background. So always remember, the pencil drawing is just as important as the painting itself. So always try to improve on your pencil techniques. Try to copy everything. Kapag wala nang makopya, kamay, paa, mata, tenga, ganyan yung mga complex lines para mahasa yung kamay nyo kung interesado po kayo sa drawing or sa art. Okay, and again, a recap of our
inputs for conquering relationship or conquering complacency in long-term relationship. First would be always important ang partner. Mamili tayo maigi kasi kung talagang magko-commit tayo or if we will be in a long-term relationship, panindigan na natin. So, ang piliin mong partner yung ka-wavelength mo. Yun ang napaka-importante, hindi dahil sa pogi siya or maganda siya or mayaman or what. Basta yung feeling mong makakasundo mo kahit naman sa kaibigan or kahit sa mga kamag-anak, kahit kadugo mo, 'di ba? Parang kung pagtagal-tagal hindi mo na talaga kayang panindigan yung ugali nila or yung maturity nila or yung intellect nila, wala, talagang matatapos hindi mo na paninindigan, parang ganun lang yun. So all the more sa isang stranger na pipiliin mong makasama habang buhay. So yun, napaka-importante nung tao na pipiliin natin. Pangalawa, again, mukha siyang mababaw pero very important, yun nga, magpapawis, matawa, at maging yung gratitude sa Tagalog, yun nga, maging thankful at sorry, nasa dulo ng dila ko. Ayan, pasasalamat. So, lahat ng bagay, pasalamatan natin. Napakagandang ugali po niyan. Maging simple at mababaw lang tayo. Pangatlo ay ang individuality. Again, hindi tayo isang tao with our partner. Iba ka, iba siya. So, yun nga yung ako personally, yun yung mga bagay na kaya ka namangha or kaya mo ginusto yung tao dahil dun sa kanyang individual traits. Maganda yung ginintuan yung puso niya, mabait siya, ang tawag dito, generous, matalino, ganyan. So, bakit mo i-expect or gugustuhin na maging isang tao kayo, 'di ba? Dapat nga, yun nga, parang two individuals or two is better than one. So, bakit mo pipiliing maging kagaya mo siya? Yun. Next is know when to speak up and know when to shut up. Communicate. O, diba? Ang ganda ng rhyming ko. Know when to speak up and know when to shut up. Parang, ang sarap na pwede nyo pag-usapan kahit ano, anything and everything in the world, but also you can exhaust silence together. And last but not the least, find magic in the ordinary. So yan ang ating mga tips on how to conquer complacency. Sana po nakatulong ako. Thank you very much.